Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa ugnayan ng heograpiya, kultura at kabuhayan sa pagkakakilanlang Pilipino. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ginawa ang aralin na ito para sa iyo, aking mag-aaral. Mahalagang malaman mo ang bawat nilalaman na napapaloob dito sa aralin. Kailangan na maging handa at bukas ang isip sa mga gawaing nakahanda para sa iyo. Sa araling ito, may paliliwanag mo ang kahalagahan at kaugnayan ng mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Inaasahan din sa aralin na ito, masusuri mo ang bahaging ginampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakakilanlang Pilipino. Maipakikita ang kaugnayan ng heograpiya, kultura at pangkabuhayang gawain sa pagbuo ng pagkakakilanlang Pilipino at matatalakay ang kahulugan ng pambansang awit at ng watawat bilang mga sagisag ng bansa. Paano nabuo ang pagkakakilanlang Pilipino? Ano ang kaugnayan nito sa heograpiya, kultura, kabuhayan at mga sagisag ng ating bansa? May mga natatanging katangian at tradisyon ang mga Pilipino na naging bahagi ng ating kultura. Isa na rito ang malapit na ugnayan ng pamilya, bayanihan o sama-samang pagtutulungan sa mga nangangailangan. Isa sa mahalagang tradisyon naman ay ang pamamanhikan, pagsasama-sama ng pamilya at pagkahilig sa pista, mayaman at makulay at ang kulturang Pilipino. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Subukin ang iyong kaalaman sa pagbilog ng mga katangian na makikita sa palaisipan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang mga nakita kong salita ay ang mga sumusunod. Sistemang may padrino, bayanihan, mapagbigay, maawain, mabuting pagsasama, paggalang. Mahalagang pag-aralan ang heograpiya ng bansa, kultura ng mga Pilipino at sagisag ng ating bansa bilang bahagi ng identidad o pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Heograpiya. Ito ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar gaya ng klima, lokasyon, hugis, topografiya, anyong tubig, anyong lupa at mineral. Kultura. Paraan ng pamumuhay ng isang lipunan kasama ang mga paniniwala at tradisyon na batay sa kanilang karanasan at kapaligiran. Kabuhayan ay ang mga gawain ng tao, pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo ng mga produkto. Karaniwan ng kinukuha ng mga Pilipino ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, pagtatanim at pangangaso ang hanap buhay kapag sa kagubatan nakatira. Karaniwan sa mga nakatira dito ay may mataas na pagpapahalaga sa kalikasan sapagkat dito sila kumukuha ng ikabubuhay. Sa kagubatan, nakakuha ng malalaking kahoy na nagagamit para sa iba-ibang produkto. Sa kagubatan din, nakakukuha ng maraming bungang kahoy. Sa kasalukuyan, mahigpit na ipinagbabawal ng ating pamahalaan ang pagpuputol ng mga puno. Alam mo ba ang dahilan kung bakit? Sapagkat kapag naputol na ang lahat ng puno, wala na magsisilbing pananggalang sa mga bagyo at baha. Kaya napakahalagang mahalin at alagaan ang ating likas na yaman. Pagsasaka naman ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino na nakatira malapit sa kapatagan. Sa lokasyong ito, makikita ang kaibahan ng mga uri ng kabahayan. Sa mga naninirahan naman sa baybayin o malapit sa mga katubigan, malaking bahagi ng kanilang kultura ang pangingisda, bilang ito ang pangunahing kabuhayan nila. Mahalagang salik ang lokasyon sa uri ng hanap buhay sa isang lugar o rehiyon. Partikular ito makikita sa ilang pangkat etniko na sama-samang namumuhay sa iisang komunidad na may parehong paraan ng pamumuhay. Anumang gawain sa saan mang lokasyon ay higit na mapagtitibay dahil sa kulturang nagbubuklod sa mga pangkat na naninirahan dito.
Ang pagpapahalaga sa mga salik na ito ay larawan ng pagkakaisa at pagyakap sa pagkakakilanlang ito ng bawat Pilipino. Ang pambansang awit at watawat bilang sariling pagkakakilanlan. Sumali ka ba sa pagtataas ng watawat at pag-awit ng lupang hinirang? Ano ang nararamdaman mo tuwing inaawit mo ang lupang hinirang? Isang atas sa lahat ng pampublikong paaralan ang pagsali ng bawat mag-aaral sa pagtataas ng watawat o flag ceremony tuwing araw ng Lunes. Lupang hinirang ang pamagat ng pambansang awit ng Pilipinas. Isinasalaysay ng awit ang pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ipinahahayag din ito ang pagmamahal sa bayan at ang kahandaang ipagtanggol ito sa anumang pagkakataon. Ang himig ng pambansang awit ng Pilipinas ay ginawa ng pianistang si Julian Felipe sa kahilingan ni General Emilio Aguinaldo. Pinamagatang Marcha Filipina Magdalo ang orihinal na komposisyon. Tinugtog niya ito sa unang pagkakataon isang araw bago ang pagdedeklara ng kasarinlan sa harap ng mga pinuno ng revolusyon na nagkakaisang aprobahan ito. Noong Hunyo 12, 1898, tinugtog ang komposisyon ni Felipe habang inilaladlad sa unang pagkakataon ang bandila ng Pilipinas sa balkonahe ng mansyon ni Aguinaldo sa Cavite. Isa pa sa mahahalagang simbolo ng bansa ay ang watawat ng Pilipinas. Tatlo ang pangunahing kulay nito: bughaw, pula at puti. Bughaw ay para sa kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng bansa. Pula ay sa kagitingan na nagpapaalala sa matatag na kalooban ng mga mamamayan. At ang puti ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino. Ang tatlong bituin ay kumakatawan sa tatlong pangkat ng pulo ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang unang bituin ay para sa Luzon na ang pangalan ay mula sa salitang lusong na ginagamit sa pagtatanggal ng ipa at darak sa palay. Ito ay sumasagisag sa kasipagan ng mga Pilipino. Ang ikalawang bituin ay para sa Mindanao na ang pangalan ay mula sa danaw o lawa. Ito ay sumasagisag sa tungkulin ng mga Pilipino na pangalagaan at ingatan ang kalikasan gaya ng yamang tubig ng Pilipinas. Ang ikatlong bituin ay para sa pulo ng Visayas na ang pangalan ay mula sa salitang masaya. Ang araw sa gitna ng tatsulok ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan. Ang walong sinag naman ay kumakatawan sa walong lalawigan na unang naghimagsik upang ipagtanggol ang kalayaan ng bayan. Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas at Cavite. Ang watawat ng Pilipinas ay dinisenyo ni Emilio Aguinaldo. Ito ay unang tinahi sa loob ng 5 araw sa Hong Kong nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ano-ano ang mga salitang may kaugnayan sa mga sumusunod? Isulat ang mga sagot sa mga bilog o sa cluster map. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Sa heograpiya, kabilang dito ang klima at lokasyon, hugis sa topografiya, at anyong tubig, anyong lupa at mineral. Sa kultura naman, kabilang dito ang pamumuhay, tradisyon at paniniwala. At sa kabuhayan naman, kabilang dito ay ang pangangaso, pagsasaka at pangingisda. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang mga pangungusap, sagutin sa inyong sagutang papel. Number 1. Pumili ng isang pangkat etniko, iugnay ang paglalarawan sa kanilang lokasyon at uri ng hanap buhay. Maaaring mangalap ng karagdagang impormasyon na wala sa aralin. Ang aking napiling pangkat etniko ay ang mga Igorot. Ang mga Igorot ay isang pangkat etniko sa Pilipinas. Matatagpuan sila sa Cordillera sa isla ng Luzon, sa hilaga ng bansa. Mayroong 6 na lalawigan sa Cordillera Administrative Region o CAR. Ang Benguet at ang Mountain Province lamang ang mga lalawigan na nagmamalaking sila ay Igorot. Nag-iisang lungsod sa CAR ang lungsod ng Baguio.
Mahalaga sa kanila ang lupa sapagkat ito ang pangunahing ikinabubuhay nila gaya ng pagsasaka at pangangaso. Number 2. Paano nagkakaugnay ang paglalarawan sa pangkat etniko na inyong napili sa kanilang heograpiya, kultura at uri ng hanapbuhay? Dahil ang mga Igorot ay nakatira sa mga mabubundok na lugar, ang kanilang nakagisnang hanapbuhay ay ang pangangaso at pagsasaka. Isang patunay dito ay ang Banawi Rice Terraces na bundok na ginawang nilang taniman ng palay. Atin ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagsunod-sunurin ang mga liriko ng lupang hinirang ayon sa wastong ayos ito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang makikita ninyo ay mga liriko ng awiting lupang hinirang na hindi ayos ang pagkakasunod-sunod. Ngayon, ito naman ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga liriko ng lupang hinirang ayon sa kanyang bilang. Number 1. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Number 2. Kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw, ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Number 3. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, di ka pasisiil. Number 4. Sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. At number 5, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ngayon na may gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Analohiya. Isulat ang kaparehan ng salita batay sa naunang grupo ng salita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Bughaw, kapayapaan, pula, kagitingan. Number 2. Mindanao, Danau, Luzon, Lusong. Number 3. 8 sinag ng araw, 8 lalawigang naghimagsik, 3 bituin, 3 malalaking pulo, Luzon, Visayas at Mindanao. Number 4. Disenyo, Emilio Aguinaldo, Tumahi, Delfina Herbosa Natividad, Marcela Agoncillo at Lorenza Agoncillo. Number 5. 3 kulay, 3 bituin. Number 6. Watawat, sagisag ng bansa, lupang hinirang pambansang awit. Number 7. Pagtahi, Hong Kong, pagwawagayway, kawit Cavite. Number 8. Jose Palma, sumulat ng titik. Julian Felipe, naglapat ng tugtog o musika. Number 9. Luzon, kasipagan. Visayas, masaya. Number 10. Sinag ng araw, naghimagsik. Araw sa gitna ng tatsulok, kaliwanagan ng isipan. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat sa sagutang papel ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung ang pahayag ay mali. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Number 1. May malapit na ugnayan ang mga pamilyang Pilipino. Tamang sagot, T. Number 2. Sa isang pamilyang Pilipino ang ina ang namumuno. Tamang sagot, M. Mali. Number 3. Lubhang maawain at mapagbigay ang mga Pilipino lalo na sa pagtulong sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Tamang sagot, T. Tama. Number 4. Ang pakikipag-away sa kaibigan at pananakit ng damdamin ang kahulugan ng pakikisama. Tamang sagot, M. Mali. Number 5. Ang sistemang padrino ay ang paggamit ng tagapamagitan kung may hindi nagkakasundo. Tamang sagot, T. Tama. Number 6. Bahala na ang ginagamit ng ekspresyon kapag ang tao ay naniniwala na ang kaniyang tagumpay at pagkabigo ay nakasalalay sa swerte o kapalaran. Tamang sagot, T. Tama. Number 7. Ang ugali ng mga Pilipino na tapusin ang mga gawain sa oras ay itinatawag na manana habit. Tamang sagot, M. Mali. Number 8. Ang amor proprio ay tumutukoy sa pagpuna sa sarili. Tamang sagot, T. Tama. Number 9. Ang panggagaya ay isang katangian ng mga Pilipino. Tamang sagot, M. Mali. Number 10. Taglay ng mga Pilipino ang mga kanais-nais at di kanais-nais na katangian. Tamang sagot, T. Tama.
Ngayon na may gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Kopyahin ang retrieval chart sa kwaderno at isulat ang hinihinging datos, sundan ng halimbawa. Maaari mangalap ng datos, gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang hanay, rehiyon. Pangalawang hanay, material. Pangatlong hanay, di material. Region 1 at Region 2, paggawa ng kabibing gitara. Di material, masinop, matipid. Region 3, material, paggawa ng mga parol. Di material, matiisin, mapagkumbaba. Region 4A, material, magagandang sapatos sa Laguna. Di material, mababait at magalang. Sa Region 4B, paggawa ng mga nilalang kasangkapan at marmol sa Romblon, material na bagay. At di material, masayahin. Sa Region 5, mga pagkaing maaanghang, material. Ang di material, madasalin. Ating tandaan mga bata, maraming kanais-nais na ugali at katangian ng mga Pilipino na siyang pinagkaiba niya sa ibang lahi sa mundo. May kaugnayan ang lokasyon, kultura at uri ng kabuhayan sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang mga pambansang sagisag ay dapat nating ipagmalaki. Nakikilala ang ating bayan dahil sa kanyang mga sagisag. Ating ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Lagyan ng bituin ang bilang kung tama at tatsulok kung mali. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Number 1. Patuloy sa paglalakad habang inaawit ang pambansang awit. Tamang sagot, tatsulok. Number 2. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng 2 bahagi, material at di material. Tamang sagot, bituin. Number 3. Ang paglalagay ng tato sa katawan ay isang halimbawa ng di material na kultura. Tamang sagot, tatsulok. Number 4. Tiklupin ng maayos ang watawat. Tamang sagot, bituin. Number 5. Suotin ang sombrero habang nagpag-flag ceremony. Tamang sagot, tatsulok. Number 6. Igalang ang paniniwala at tradisyon ng iba. Tamang sagot, bituin. Number 7. Ikahiya ang mga natatanging kaugalian ng mga Pilipino. Tamang sagot, tatsulok. Number 8. Irarap ang pag-awit ng lupang hinirang. Tamang sagot, tatsulok. Number 9. Tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar ang heograpiya. Tamang sagot, bituin. Number 10. Sa isang pamilyang Pilipino, ang ina ang siyang namumuno. Tamang sagot, tatsulok. At dito nagtatapos ang aralin natin ngayong araw na ito. Sana'y marami kayong natutunan. And please don't forget to like, subscribe, and share our YouTube channel. And pakiclick na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 4. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.